Ginamit pa yung literal. Sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. 2/3 would be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis would be 24, not the existing 23. It should be 24. So there's not going to be a revival in the Philippines if we think walang masamang nangyayari. So if we say ganun ang kultura natin hindi naman talaga pwedeng gumalaw yung papel pagka walang konting lagay. Magandang hapon po sa ating lahat dito po sa Donmar TV. Heto na po nga yung ating sinasabi na ang problema ng bansang Pilipinas kung meron pong naggaling-galingan na lawyer. Lawyer man, congressman, congresswoman ka pa pero naggaling-galingan, pero kung tutuusin wala ka namang alam sa batas. Ang pinag-uusapan ko dito ay si Congresswoman Luistro. Okay, kung saan nagmamagaling siya dito sa impeachment trial ni BP Sara patungkol po sa nangangailangan sila ng 2/3 votes. Okay? Mahirap talaga yung naggaling-galingan eh. Yan ang pag-usapan natin ha. Itong sinabi niya. Tapos, ang tanong ko sa taong bayan, saan tayo maniniwala? Dito kay Bobong Luistro? O dito kay Hilario Davide? Kasi meron po akong ipapakita sa inyo na past na mga videos ni Hilario Davide Jr. kung saan ipinaliwanag po ang 2/3 na votes. Okay? Well, when it comes to impeachment. Alam naman natin, itong si Winnie Munsod, galing sa programa niya, bawal ang pasaway. 'Di ba? So syempre, itong Chief Justice ba ito dati, 'di ba? Si Hilario Davide. Syempre, dito tayo maniniwala ang bright nitong taong ito, tapos siya na mismo ang nagsabi na members of the Senate. Okay? Members of the Senate, kahit nakakulong, kahit nakatago, basta members of the Senate, 2/3 po. And that is 16 mismo ang sinabi ni Hilario Davide. Itong si Luistro, halik siguro ito sa puwet ni Erwin Tulfo sa Bendalo. Nakakatawa itong babaeng ito eh. Lawyer ka na niyan sa mga sinasabi mo. Mamaya pag-usapan natin itong si Hilario Davide ha. May ipapakita tayo. At ipapakita rin natin na itong si John Vic at si Senator Joel having a good time. Yung mga paldo-paldo na mga selfie nila. Paldo-paldo selfie. Papakita natin yan mamaya. At panoorin rin natin itong latest na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasi po, yan ang problema natin sa Pilipinas eh. Itong administrasyong Marcos, ang problema sa kanila, hindi sila sumusunod sa batas. Kung maalala mo, yung panahon po ni former President Duterte, yung administrasyon ni Duterte, yung mga tauhan ni Duterte, pati si Tatay Digong, pati yung mga ahensya ng gobyerno, pati na ang House at saka yung Senado, very particular on the rules, very particular on the Constitution of the Philippines, very particular po sa batas ng Pilipinas. Parang ngayon, sa administrasyong Marcos, parang wala lang sa kanila ang mga konstitusyon at batas. Bendalo is the problem. Kaya nga sabi ko, nakakatakot po itong ginawa ng administrasyong Marcos. Itong mga pinagsasabi ni Luistro, nakakatakot. Kasi magiging useless na po ang batas natin, magiging useless na po ang konstitusyon natin kung kaya rin namang palang ibendalo. Yan ang problema. Okay?
So, yan mainly ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Pero bago ang lahat, guys, paki-like, paki-share muna sa mga nanonood ngayon. At sa mga hindi pa nakasubscribe, ha, subscribe na po kayo kasi libre lang talaga ang mag-subscribe sa YouTube. Updated pa kayo sa mga trending natin na mga topics. Okay? Bago natin simulan is pahabol ko muna itong mga nagsha-shoutout sa atin. Jasmine Asong, yun, lagi itong nanonood dito eh. Good evening, Sir Donmar. Nakakapanood ako sa channel mo. Nasunog ang sinaing ko. Hehehe. Nakakainis na sila talaga. Ma'am, careful naman dyan. Lagi kang nanonood dito na sunog yung sinaing mo. Sa susunod yan, bahay nang masunog. Careful kayo ha. Sa mga nanonood dito sa Donmar TV, alam ko naman na hindi nyo pinalagpas itong ating mga videos natin, pero situit naman yung mga niluluto nyo dyan. Careful naman kayo ha. Manong Song Maria Victoria. Ayan, good evening po sir. Ayan, good evening sa iyo Manong Song Maria Victoria. Ellen Goles, Donmar TV. Good eve, stay safe, and God bless your family too. And like na po, Dana, I'm Happy Father's Day. Ayan, Happy Father's Day. Maraming salamat sa pag-greetings. Happy Father's Day nga pala sa mga nanonood dito sa Donmar TV ha. Sa lahat ng mga tatay ng nanonood ngayon dito sa ating channel, Happy Father's Day. Ayan, yung anak ko. Mamaya ipapasyal ko yan kasi syempre, Happy Father's Day, no? Ang sarap-sarap na pupunta kayo sa dalawa na yung anak ko. So, ayan, ang pinaka-best na happiness sa isang tatay ay ma-experience mo na mag-happy-happy kayo with your family together sa ating mga anak. Happy Father's Day sa lahat, bossing. Ayan. Ellen Goles, maraming salamat. Dalin, ayan, si Dalin nanonood na naman ng uuto lang sa mga member. Si Joel yata pinariringgan nito eh. Salik Amir, hindi naman kayo magiging aso ni BBM kung hindi kayo nakatanggap ng maleta. Grabe yung banat ni Salik Amir. Oh. Hello sa iyo, Salik Amir. Meryl Inalabastro. Ayan. Merilina Ilabastro. Ayan. Good evening, Donmar TV. Tama ka, idol. Ayan. Akala ko, tama ka, idol. Tama ka, idol. Ayan. Meryl, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ha? So, simulan na natin ang ating banatan. At unahin muna natin itong sinabi ni Congressman Luistro. Di ko maintindihan itong babaeng ito kung saan siya kumukuha ng hugot patungkol po dito sa mga pinagsasabi niya. Ito, panoorin ninyo. The Supreme Court to interpret the same to a way that the constitutional mandate will still be given effect, no? Just like nowadays na may discussion tayo about how many is the threshold, how many is the quorum, and then we are able to see the doctrine in Avellino versus Cuenco. So I think these decisions came up because during the time they also anticipated things like this, no? Things which we are encountering right now. Basta sa akin lang, let us anchor our interpretation to the mandate of the senators. Are you still representing the interests of the Filipino people? If the answer is no, then the threshold must be reduced. If you want Tingnan mo talaga itong babaeng to. Ibig niyang sabihin, ang interest raw ng Pilipino ang uunahin. Itong House of Representatives, pinagpipilitan nila na marireduce na po yung sinasabing 2/3. Okay? Hindi ako naniniwala sa kanya kasi sino ba siya? Di ba? Sino ba siya? Ito, tingnan nyo ito ha. Tingnan nyo ito. Yan. Former Chief Justice Hilario Davide Jr. on impeachment trial.
Okay? Chief Justice ito dati ha. Sobrang magaling ito. Wala na po itong a constitutional expert with unparalleled credential po itong si Hilario Davide. Sabi ni Hilario Davide, 2/3 will be required to convict. Kung sino man ang pinapa-impeach, nangangailangan po kayo ng 2/3 ng mga senator judges para ma-convict o ma-impeach ang isang government official kagaya ni VP Sara. The Senate will need, makinig ka ha, Luistro, the Senate will need 16 to convict. In other words, since there are now 23, ito yung panahon nila Davide ha, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Pakinggan mo yan? So, kung meron na pong nakabotong 7, acquittal na yan, diretso na yan. So, alangan naman, maniniwala tayo kay Luistro. Siyempre, dito tayo maniniwala kay Hilario Davide. Sino ba si Hilario Davide? A constitutional expert with unparalleled credentials. Member, 1986 Constitutional Commission that drafted the 1987 Philippine Constitution. Sila na yung naggumawa nito. So saan tayo maniniwala? Maniniwala tayo dito sa bendalo na Luistro na ito? O sa taong gumawa nito, sa isa sa mga gumawa dito sa konstitusyon na ito? Igago pala ito eh. 20th Chief, si Hilario Davide, siya po yung ika-20th Chief Justice of the Supreme Court. Presiding officer in the impeachment trial of President Joseph Estrada in the year 2000. Sabi ni Winnie Munsod, bawal ang pasaway, Maring Winnie. Maring Winnie, ano na? Maring Winnie, baka nakalimutan mo ito. Di ba? Ito, panoorin natin ng video nito. Baka akala ninyo, fake news tayo. Ito, panoorin ninyo. As again, 2/3 will be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis will be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In order 16. Luistro, 16. 16. Isa ito sa mga gumawa sa konstitusyon ng Pilipinas. Siya na mismo ang nagsabi ha. Tapos ngayon, ikaw yung magaling. Ikaw yung tama. Yan ang problema natin eh. Sometimes yung mga pinagsasabi natin, napapahiya tayo eh. words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Di ba? The vote of 7 will be enough for acquittal. So, Luistro. Anong sinabi ni Luistro? Pakinggan natin ulit yung sinabi ni Luistro ha, para mapahiya siya. Ay nako, yung babaeng to. If you want to be literal, no? Ang Ginamit pa yung literal. sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Na-imagine that one. Bobo. Gusto niya, it did not say 24 of the members of the Senate. Alam mo ba yung system of government natin? Sa ibang bansa kasi, hindi nyo na yan dapat banggitin kung ilang senador kayo. Kasi sa ibang bansa, meron pong mga senador na umaabot ng 50 plus. Okay? So, hindi mo na dapat banggitin yung 24. Kung sasabihin mo, all the members of the Senate. Bakit? Si Bato hindi ba miyembro ng Senado? Bakit si Jinggoy hindi ba member ng Senado? Tanga! No? So I think Tanga!
Oh, yun ang masasabi ko. Kaya na, itong babae ito, pahiya siya dito eh. Si Chief Justice, dating Chief Justice Hilario Davidi na ang nagsasabi niyan, ha? Oh, isa sa mga gumawa ng ating konstitusyon. Pahiya siya dito. Maiba naman tayo. Kasi pahiya na si Luis Trudon eh. Heto yung Paldo selfie. Tingnan nyo ha, itong dalawang pasaway na government officials. Tingnan nyo ito. Matapang, matatalino, walang takot. Paldong-paldo, no? Matapang, matatalino, walang takot. Matapang. Di ko lang alam kung bagong video ito or nakaraang video na ba ito. Pero tingnan nyo naman, gaano sila ka-close. Matatalino, walang takot. Anong masasabi nyo, taong bayan, sa mga audience ko sa Don Mar TV? Mag-comment na lang kayo ha. Anong opinion nyo dito? Okay? Ayan. Si John Vic Remulla at si Joel Villanueva. Paldo Dance. The Paldo Dance. Ayan ha. Mag-comment kayo. Ayaw kong mag-comment dun eh. Ito. Panoorin natin itong ito yung dapat nating pakinggan. Meron pong utak. Bright boy. Very humble pa. No? Ito. Si Senator Alan Peter Cayetano po. Ito yung ang tunay nating pakinggan. So there's not going to be a revival in the Philippines if we think walang masamang nangyayari. So if we say ganun ang kultura natin hindi naman talaga pwedeng gumalaw yung papel pagka walang konting lagay. Di ba? Ganun talaga tayo. Ito, kalma lang itong senador na ito, pero kung makapitik, grabe. Whether franchise yan, whether business permit yan, building permit, kailangan may pampadulas. Kotse. Kasi yan ang problema natin sa Pilipinas eh. Pera-pera na lang po ang usapan. And that's the real truth. Yan ang reality na nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung may pera ka, nasa taas ka. Kung wala kang pera, magtiis ka. Yan ang reality. Magdusa ka. Dadaan ka sa tamang proseso. Pero kung may pera ka, ang dali-dali lang. Hindi gumagalaw pag walang gasolina. 'Di ba? Squeaky wheels need some oil. Lalangisan na. Kaya nga, nung panahon ni former President Duterte, nagbago yun eh. Biglang yung mga mayayaman, equal na lang sa mga mahihirap. Kung dadaan tayo sa proseso lahat, mayaman ka man, kung ano mang posisyon mo sa gobyerno, ano mang posisyon mo sa buhay, equal tayo. Yun ang nangyari kay Tatay Digong noon sa panahon niya, sa kanyang administrasyon. Ngayon, biglang bumabalik dito sa panahon ni Bangag. Natin yan. Diba? So kung ganun ang paniniwala natin, why will we expect a revival? A revolution naman, on another hand, I'm talking about a political revolution, is hindi mo na kaya, either yung leader o sistema, palitan na natin yan. So when industrialization happened, and then yung mga landlord, etc., yung sa key industries sa Europe, hindi na nila kinaya, yung iba may revolution na communist revolution. Nung hindi kinaya ng French, yung abuses ng monarchy, nagkaroon ng revolution from a monarchy to a democracy. Iba nangyari sa England or sa United Kingdom. Evolution, hindi revolution. But those were all talking about politics, government. Diba? It was not talking about also the hearts and minds. So the EDSA revolution was, pardon my percentage, but probably was an 80% a political revolution. Diba? Get out the dictator, put in new, out yung dictatorship, in yung democracy, renewal, etc. 20% it was about values. But, because it was only 20% about values, so sabi nung mga iba ngayon na, well, dati concentrated yung corruption sa Malacanang. Nung nag-EDSA revolution, kumalat na. Meron na kay kapitan, meron kay mayor, kay governor, etc. It's not one person's fault. Diba? It was because nga we did not have a spiritual revolution
or a revival then. So that's why nga, going back to Egypt, that's why sabi, I always thought that it was the disobedience of the Israelites. Kaya hindi sila nakapasok agad ng promised land. But the way one preacher or pastor, actually a couple of them describe it, is that Egypt, the Israelites were out of Egypt, pero Egypt was still on their mind. So ang ibig na sabihin, umalis na sila, they were free physically, but in their mind, they were still slaves. That's why nga, one time, when wala silang makain, nagngangaw-ngaw sila, sa Bisaya, nagyayaw-yaw, di ba? And then, sabi, mabuti pa sa Egypt, may nakakain tayo doon. So can you imagine if you were all my slaves? Di ba? Pinanganak kayong slaves. Parents nyo slaves, ako slaves. Kung ano sabihin ko sa inyo, sunod lang. Slaves kayong lahat. Suddenly, si Sarah dumating, nakalaya kayong lahat, but medyo gutom, balik na lang tayo kay Alan. So that was the mentality. So 40 years ago in 1986, we shocked the world with a peaceful revolution. Kasi that was the time of communist revolution, socialist revolution, coup d'etat, fascist revolution sa Latin America. All kinds of revolution. Revolution of the workers, revolution ng young people. Maraming revolution. Some worked, some hindi. Some had historic roots, some were new. Pero hindi nila nakakita ng mga nagdadasal na kaharap ay tangke. Di ba? Madre, tangke ang kaharap. Barel, ang katapat, bulaklak. Di ba? Hindi sila nakakita ng ganon. The problem was, when we removed the people, did we remove the spirits of corruption, the spirit of idolatry, the spirit of immorality? Did we remove the lust for flesh, the lust for, di ba? I remember, kami ng ibang mga congressman na kasama ko doon, nagrarally pa kami against pornography. Then nung nagka-internet, everyone can get it na. Di ba? We were fighting PAGCOR about putting casinos anywhere. At I had the privilege of putting there in the law na kailangan ng city umoo. Kaya dito sa Taguig, wala. Okay. Tapos nagka-internet naman na gaming. Una, isabong. Ngayon yung online gaming, no? That's one reason maingay yung mga katunggali natin. Nabitin yung batas na yun. Malaking pera din yun. Daan bilyon yun. So do you think ang pinag-uusapan dito, Malacanang, impeachment, maleta, flood control? Hindi. No, whether you're talking about vape, whether you're talking about online gaming, there are many moneyed bills and resolutions and policies that are at stake here. 'Di ba? So hindi to parang expose na yung flood control, bago na yung Pilipinas. Palitan natin. May bago ng leader, tapos na. 'Di ba? That's why we have to be very prudent. And Lord, ano bang gusto mong gawin? Kasi kung tayo lang, kung ako lang, gusto ko sana tapos na to . Di ba? Lord, ano ba talaga? Di ba? Pero, siya ang creator . Siya may plano. So, let me tell you the story that I learned when younger years, and it's really true. Sabi, meron pong vapor na palubog, bangka na palubog. So, nag-pray na yung lahat ng nasa loob ng bangka. Lord, please save us. Okay, may dumaan na vapor, nakita sila, nagbaba ng lifeboat, so kalahati sila, sumakay na sa lifeboat. Sabi nung pinaka-leader, hindi, nag-pray tayo, isa-save tayo ni Lord. Okay. So, tumawag sa Coast Guard yung vapor, na 12 sila, yung 6 sumakay na, may 6 pa doon. So, pagtawag ng Coast Guard, dumating yung helicopter, pinaspatan sila, nagbaba ng linya, yung 2 umakyat, natira yung 4, sabi ng leader, ililigtas tayo ni Lord. So dahil ganon, medyo malayo, gasolina ng chopper, bumalik na, nagpadala ang Coast Guard ng isa pang fast na ship. Sumakay yung 3, naiwan na lang yung, or 2, so natira na lang yung leader. Sabi niya, I'm glad you're all okay, but ako, I have faith. I will wait here. He drowned, he died. Pagdating niya sa heaven, sabi niya, Lord, I had faith. Bakit hindi mo ako sinave? Sabi sa kanya ni Lord,
Pinadalang kita ng vapor, hindi ka sumakay. Pinadalang kita ng helicopter, hindi ka sumakay. Correct. Pinadalang kita ng Coast Guard na ship, hindi ka sumakay. Tapos ako, Ang lesson po dito, no? Tayo naman bilang isang humans, no? Meron po tayong Panginoon. Magdadasal tayo, humihingi tayo ng tulong ni Lord, no? Pero hindi naman siguro lahat na bagay ay iaasa natin kay Lord. Nandyan po si Lord para tulungan tayo. Okay? Pero dapat kumilos rin tayo. Yan ang point dito sa sinabi ni Senator Alan. sisisihin mo. Di ba? So when we pray for something, we have to also ask God, God, ano ways mo, ano thoughts mo? Correct. So I have no doubt that even before the Commonwealth, Filipinos have been praying. Today, birthday ni Dr. Jose Rizal, our national hero. And again, just talking about judging people and yung sarili nating bias. Alam niyo naman, may group kaming sa Senado. And this was a discussion, so spontaneous to, hindi to parang pinag-isipan, ha. Nagkukwentuhan lang, tapos sabi ng isang senador, that's one battle, let him be there, but there's a war, and we will win the war, etc. Kasi truth, ganyan. So, 2 minutes later, dun sa battle, sumagot si Senator Robin Padilla. Ito sabi niya, when Rizal explored the idea that a chaotic revolution of the oppressed merely turns them into the next oppressor, he was warning that changing the masters of a country does not change the system of tyranny. If a people are granted freedom before they are morally and intellectually ready to handle it, they will simply recreate the same corrupt, abusive cycles they overthrew. Okay? So, unless expert si Robin sa AI, but even then, kasi it was like 2-3 minutes, sumagot siya. So, 2 lessons sa akin doon. One is the content itself that we have to be ready. So kung ang trabaho natin ngayon is to ready people, 'di ba? Then so be it. Let's embrace kung ano ang trabaho natin kay Lord sa panahon ngayon. 'Di ba? You think I didn't want a different kind of leadership as Senate President? 'Di ba? When I first became a congressman, nangyari yung issue kay President Erap, then hello Garcia, etc. You think I didn't want a more normal, I wanted to be a builder rather than a disruptor. Diba? I wanted just like in Taguig, diba? Na nakita nyo na 20 years ago, Taguig saan yun? Diba? 20, 30 years, then suddenly, ganito. Diba? That's what I enjoy. Right after this, meron meeting sila Lani on urban farms. I wanna join that. Kasi I know there's going to be a problem sa food and prices of food, and I think we can do something. Doon ako nag-e-enjoy sa ganon. Pero his ways is different. His thoughts is different. Di ba? Pero sabi niya sa amin, sir, hindi, dapat nagli-lead ka. Hindi natin call yon. Call ng Panginoon kung saan tayo lalagay at ano ang kailangan nating gawin. At hindi natin call kung helicopter, vapor ang ipadala sa atin. Diba? Kaya nga, nung isipin nyo po when everyone was rejoicing after May 11, nung nangyari tayo, everyone nakakampi of course, saying Senate President ka na, making plans. Yung isang bishop, si Bishop Oriel, simple lang sinabi sa akin, Alan, 2 things ha. Number 1, kahit mag-isa ka na lang natira. So sabi ko, hindi, Bishop, hindi ako nag-iisa. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, kahit mag-isa ka lang, tuloy mo yung laban ha. Kasi pag in-appoint ka ni Lord lumaban, huwag mong isipin kung sino mga kasama at hindi. Basta't lumabang ka. Okay. Sabi niya, pangalawa, hindi mo kailangan ng maraming kumbaga sa gera, what he meant is that, kumbaga sa gera, you don't need an atomic bomb, you don't need tangke. Sabi niya, the way the Lord works is kung ano lang meron ka, yun lang ang hawak mo. Sabi ko, what do you mean? So sabi niya, di ba si Moses? Sabi niya, Lord, I'm not worthy. Hindi ako makapagsalita ng mabuti. Kasi 40 years, kambing at saka tupa ang kausap niya. Diba? Moses is well educated for his first 40 years of his life. Doon siya sa mga eskwelahan ng Pharaoh, ng royalty. And pinaka-modern na civilization ang Egypt noon.
So he was very, very well educated. He could debate. Kaya nagseselos nga sa kanya yung half brother ba niya yon, or di ba, step brother, di ba, na magiging pharaoh. But nung umalis siya sa Egypt, 40 years, halos wala siyang kausap kung hindi tupa at saka kambing. So nung tinawag siya ng Panginoon, so sabi niya, don't worry, kung hindi ka magsalita, kapatid mo si Aaron magsasalita para sa iyo. Kasi, but Lord, di ba, they have armies, etc. Anong binigay sa kanya? Anong hawak mo? Anong hawak? Staff. So, itawak mo. Oh. So ako, nung kausap ko siya, I have my Bible. O ngayon, sinong kamiting ko ngayon? Ano ko kayo? Pamilya ko kayo, pero staff. So si Moses binigyan ng staff, ako binigyan ng magaling na staff. Oh, di ba? Oh. Pero unless, if the staff na hawak ni Moses did not understand Moses, what would have the staff? Kung living thing yung staff, di ba? That's why tayo nagmi-meeting today. Kasi nag-phase 2 yung laban natin. Kumbaga sa libro, first chapter, May 11, hanggang dun sa special session. Ngayon, chapter 2. Di ba? So, wag niyong tignan yung tinitignan ng mundo. So, yung iba, nung si Alan, Senate President, kaya natin lumaban. Hindi po. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin noon? Ang hawak lang natin noon ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump, no? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical. So, ganun din, let's not do anything that is unconstitutional. Let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, na anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigawan na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya. Yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So sasabihin nyo, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But syempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So, nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. So, babalikan ko yun mamaya. So, for me, I'll just leave that with you today. Di ba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So, pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So, eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Diba? Okay, pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Gusto niya ng repentance. Labas lahat ng baho. Labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say, alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I am an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala, di ba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee?
Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Hindi naman nagkaroon ng hearing. Di ba? At marami naman ibang iimbestigahan eh. Kala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na corruption. Di ba? Pero wag, maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Di ba? Okay. So, yun two things, di ba? We have to have a basis of what is truth. And secondly, we want to know where truth is going, where it's going. So, ang sabi ko sa inyo, pangalawa, revival not revolution. What's the difference nung totoo? Yung political revolution, palitan mo lang yan, okay na. Sana kung si ganito maging presidente natin, kung si ganito maging speaker natin, kung si ganito maging Senate president, kung si ganito lang maging mayor natin magbabago. Don't get me wrong, leadership matters. Leadership matters, di ba? When the blind leads the blind, alam mo nang madadapa ka or mahuhulog ka sa bangin, di ba? But having said that, its leadership is complicated in the human because nakikiramdam ka rin sa followers mo eh. 'Di ba? Kaya nga hirap yung mga reformers kasi to a certain degree, and this is a true story, kilala nyo to pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino. Yung isang secretary na napakaselan ng hinahawakan niya dahil corruption nga, sinabi ko sa kanya, yung pangalan niya, there are 3 kinds of people following you now. Last year to. 3 kinds of people. First, yung gusto ng totally pagbabago, na sa departamento mo, tunay na yung bidding, wala nang corruption. Di ba? Lahat ng gawin ng departamento mo, ayos na. Okay. The second one, ayaw na ng ghost, pero baka naman pwede tayong bumalik sa 10-15%. Kasi kailangan natin yan. Di ba? Yung pangatlo, wag lang ako makulong, sila lang makulong, tapusin na natin to, balik na tayo sa dati. So sabi ko sa kanya, Secretary, ito problema. Yung tatlong nasa likod mo, pare-parehong pumapalakpak ngayon. So yung tatlong yan, nabobosesan mo, naririnig mo yung palakpak. Pero iba-iba gusto nun. Ang pinakadelikado doon, pero pinaka-okay yung una. Na gusto niya, eto chance natin. Nasa kalye mga tao, lahat ng media kakampi ka, lahat ng korte kakampi ka, ombudsman at DOJ kakampi ka, baguhin mo na lahat. Yun ang pinakamaganda, pero sila ang pinakakonti. Di ba? Ang medyo mas marami, yung konting corruption, okay naman. Kaya lang ang problema sa Pilipino, yung konting corruption, season lang yon. Lalaki din ulit yon. Di ba? So, yan nga, no? Ito yung main topic ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo, sa totoo lang, lahat naman siguro ng administrasyon, kahit nung panahon ng administrasyon ni Duterte, administrasyon ni Pinoy, merong korupsyon. Wala tayong problema dyan. Pero, iba kasi itong administrasyong BBM eh. Iba kasi. Yung panahon kay Pinoy at ni Tatay Digong, yung panahon ni Tatay Digong, medyo yung mga government officials doon medyo takot, mangungurakot. Kasi alam nyo naman, kamay na bakal si Tatay Digong. Nung panahon ni Pinoy, yung corruption doon, medyo meron, pero hindi naman ganoon ka lala, kagaya ngayon kay BBM. Kasi yung panahon ni Pinoy, medyo million ang kinurakot. Iba ngayon eh. Panahon ni BBM, trilyon yung kinurakot. Talagang walang tinira sa atin, taong bayan, inubos talaga yung pera. Inubos talaga. Kaya nga nakakatawa itong administrasyon ni BBM. Kasi si BBM, wala na po siyang mga big ticket projects kasi wala nang pera ang bansang Pilipinas. Kaya, umaasa na lang siya sa mga ayuda, namimigay ng bigas. Doon na lang siya sa mga ayuda-ayuda kasi hindi na siya makaporma sa mga big ticket projects na pwede niyang ipagmayabang kasi wala nang pera.
So, anong ginagawa niya ngayon? 'Di ba? Umiikot siya sa iba't ibang bansa. Humihingi ng tulong. Tapos ngayon, kung pag-uusapan naman natin programa niya dito sa bansang Pilipinas, lahat na sigurong mga lugar sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, iniikot niya, namimigay ng ayuda. Wala namang pandemic. Wala namang bagyo, wala namang lindol. I'm talking about yung panahong walang lindol kasi nagkalindol doon sa Mindanao eh. Diyan ka magtataka. Kasi na-create yung ayuda dahil sa pandemic ni Tatay Digong. Na which is need talaga yung ayuda at the time kasi hindi tumatakbo yung ating ekonomiya. Ang lahat ng tao ay nasa loob ng bahay, hindi makalabas. Walang useless yung pera mo at the time actually. Yung panahon ni kahit may pera ka, hindi ka makalabas, hindi ka makabili. Kaya yung ayuda at that time, talagang yung bigas, yung makakain talaga kaagad, yun yung tunay na ayuda. Di ba? Ngayon, anong nangyari ngayon? Bibigyan ka pa ng bigas na hindi naman quality na bigas. May mga ipis pa. Hindi naman lahat, hindi ko nilalahat. Pero meron kasi mga nagpo-post na nabigyan ng bagong Pilipinas na rice. Nung tiningnan nila yung bigas, may ipis. May nag-post sa Facebook. Ano ibig kong sabihin? Namimigay naman lang kayo, dapat yung quality naman sana. Ganon ba ka babaw ang pagtingin ninyo sa taong bayan? 'Di ba? So yan po no. Paki-like, paki-share na lang po at mag-comment kayo sa comment section ha. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.